ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nakahandang humarap ang umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga otoridad kung ipapatawag para personal na ikwento ang kanyang nalalaman. Sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad na handang humarap si Madriaga sa anumang investigasyon. Inamin din ni Attorney Palad na hindi nila intensyon na isama ang affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara. Nalaman na lang nila na ito sa mga balita, pero nakahandaan niya si Madriaga na humarap sa kamera at matatandaan na sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit na nagde-deliver umano siya ng pera mula sa drug lords at sa operasyon na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO kay Vice President Sara Duterte. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Sa iba pa mga balita, nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na hindi aalisin ang mga pangalan ni dating Senate President Francis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada sa rekomendasyon ng pagsasampa ng plunder at kasong kriminal ng Blue Ribbon Committee. Ang nasabing rekomendasyon ay laman ng draft report pero lumabas sa investigasyon sa komite sa multi-billion peso flood control scam na nakabase umano ito sa ebidensya. Kasama pa sa reklamong malversation of public funds at direct bribery ay sila dating Bicol Party List Representative Zaldi Co, dating Senator Ramon Bongvilla Jr., Escudero, Villanueva, Estrada at dating Caloocan City Representative Mitch Kahayon Uy at iba pa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, formal nang ililunsad ang kauna-unahang sensory lab o calming corner sa bansa. Isang safe space na idinisenyo para tulungan ang mga individual, lalo na ang mga may autism at iba pang may special needs na makontrol ang kanilang emosyon at sensory overload. Ang nasabing pasilidad ay inilunsad sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD, katuwang ang iba't ibang ahensya at organisasyon. Layunin nito na magbigay ng mas inklusibo at makataong serbisyo para sa mga sektor na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang sensory lab sa pagpapakalma ng mga individual na nakakaranas ng stress, anxiety at sensory sensitivity lalo na sa mga pampublikong lugar at kung saan madalas mangyari ang overstimulation. Dagdag pa ng DSWD, bahagi ito ng kanilang adhikasya na palakasin ang mental health support at itaguyod ang inclusive spaces para sa lahat ng mga Pilipino. Inaasahang magsisilbing modelo ang unang calming corner na ito para sa pagtatayo ng kaparehong pasilidad sa iba't ibang panig naman ng bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po nagtatapos mga ka-vibes ang ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.